Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Joven, 30 years old, taga Agusan del Norte. Pero sa ngayon ay nasa Las Piñas ako. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang mall dito rin malapit sa inuuwian ko. Nang maendo kasi ako dati sa pinapasukan ko noon, naisipan ko munang umuwi sa amin sa Agusan. Doon, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko. Nagkayayaan nga kaming mag-outing sa isang tagong resort sa kabilang bayan. Hindi ko napapangalanan yung resort na yon para na rin sa privacy. Ilang taon din akong hindi nakauwi doon sa amin, kaya bago sa akin yung resort na yon, nawala pa talaga nung umalis ako. Tama nga sila at tago ang lugar dahil parang nasa liblib ito o looban. Para nga lang sa isahang sasakyan yung daan na yon or one way. Maraming puno ng nyog ang maladaanan. Buti na lang din at sementado ang daan. Hindi nga lang pwedeng mag-overnight doon at hanggang alas 8 lang ng gabi bukas ang gate papasok. Kaya kung magpapagabi sa dagat ay sa ibang daan dadaan, hindi na doon sa sementado. Siyempre, noon lang kami ulit nagbanding na magbabarkada, kaya bitin talaga ang ilang oras lang. Lumipat kami noon ng pwesto dahil nga magsasara na yung resort na pinuntahan namin. Doon kami lumipat sa katabing resort na mukhang abandonado na. Inabot kami ng madaling araw doon. Balak pa sana naming magpaumaga na lang, kaso ay may pupuntahan pala yung ilang kaibigan ko. Kaya napilitan kaming umuwi ng mga bandang alas 3. Sakay ng isang van kaming 7 na puro lalaki. Nag-iingay pa rin kami noon kahit alanganing oras na. Parang hindi kami nauubusan ng kwento. Alam mo yon, yung biyahe ng barkada na nagkukulitan, kwentuhan at tawanan. Hindi ko alam noon na dumaan pala kami sa isang shortcut. Kaya nagtaka ako kung bakit parang pumasok kami sa gubat dahil sa mga naglalakihang puno sa tabi ng daan. Marami ding mga halamang ligaw. Hindi naman namin gaanong pinansin noon ang daan. Kaso ay bigla na lang napahinto noon yung van. Sabay-sabay kaming napatingin sa nagdadrive na si Chris. Nakamulagat ang mga mata niyang titig na titig sa harapan ng sasakyan. Dahan-dahan niyang tinuro sa unahan ng sasakyan namin ang nakita niya. Halos sabay kaming napatingin doon at kinilabutan. May taong nakaharang doon sa dinadaanan namin. Nung una nga, inakala naming hayop yon dahil sa anyo at itsura. Para as yung malaking palaka na humarang sa amin. Hawig niya si Gollum, yun nasa Lord of the Rings, pero nagdiningning ang mga mata nun. Umangat pa nga yun ang tingin sa amin at biglang nanlisik ang mga mata. Medyo natakot na kami dahil hindi yun umaalis sa daanan kahit na tinatamaan siya ng headlight. Doon namin malinaw na nakita yung kulubot nitong muka at balat. Binusinahan na ito ni Chris pero patuloy lang itong nakatayo sa harapan namin. Hindi naman siya talagang nakatayo. Basta yung posisyon niya ay parang sa palaka. Nang paandar na ni Chris ang sasakyan ay bigla na lang yung nawala sa harapan. Pinatakbo niya yung van nang marinig ang malakas at mabibilis na kaluskos sa likod ng sasakyan namin. Paglingon namin ay nakita namin ang mahahabang kamay na may mahahabang kuko. Panay kalumot noon sa salamin ng sasakyan. Hindi namin alam kung papaano nakasunod siya sa amin gayong tumatakbo na yung van. Pero para naasabit pa rin ang mga paa nito sa taas. Kung titingnan ay parang unggoy ito na nakalambitin. Sigaw kami ng sigaw noon at panay taboy sa kanya. Pero putya, biglang gumisi yon, sabay pukpok ng salamin. Balak pa nga nitong basagin yon at pumasok sa loob ng van. Binilisan pa ni Chris ang patakbo, kaya naghiyawan na naman kami nang malaglag ang isang gulong sa kanal. Pero tuloy pa rin ang takbo ng sasakyan. Hanggang sa maarating kami sa main road. Biglang nawala yung nilalang na yon. Hininto ni Chris sa unahan yung van at niyaya kami na bumaba muna. Tiningnan namin yung bawat sulok ng van. Kung may nasira ba o di kaya kung andoon pa rin yung nilalang. Pero wala na. Kaya nakahinga na kami ng maluwag.
Napag-usapan namin noon kung anong uri yon ng nilalang. Walang maasagot dahil sadyang kakaiba yon. Pero pinagpalagay na lang namin na isang uri ng aswang. Akala talaga namin, Sir Bob, na hindi na kami susundan noon. Pero nagulat na lang kami nang kumalabog yung bubong ng sasakyan. Sunod ay may kumakaluskos na naman. Walang katao-tao sa labas at wala rin kami gaanong nakakasalubong na sasakyan. Mag-aalas 4 na yon ng umaga. Naririnig namin yung may hinang angil at pagdiin ng mga kuko nito sa bubong. Ang ginawa ni Chris ay pinahinto-hinto niya yung van para malaglag ito. Malapit na kami noon sa bayan namin at medyo nagliliwanag na. Naramdaman na lang namin noon na parang may tumalon pero wala kaming nakita. Isa yon sa nakakatakot na biyaheng naranasan ko, naming magbabarkada. Hindi ko alam po na nanakot lang yon o may balak talagang masama sa amin. Bigla na lang kasi siyang nawala. Pero may narinig kaming bali-balita na may nadidinig silang isang nilalang sa gitna ng gubat. Doon yun sa dinaanan naming shortcut. Hindi ko nga alam kung namamalikmata lang ako minsan kasi nakikinita ko ito sa labas ng bahay namin. Akala ko, ako lang. Lahat pala kami ay binisita ng nilalang na yon. Natigil lang yon nang makabalik na ako dito sa Las Piñas. Yung mga kaibigan ko naman ay nag-alisan muna sa lugar namin. Magpapalipas daw sa ibang lugar para siguro hindi na rin sila sundan ng kung anumang nilalang yon. Maraming salamat po, Sir Bob, kung inyong mabasa itong story ko. Pero sana ay malatag nyo rin to sa inyong channel at ipaparinig ko sa mga barkada ko. Hello po sa inyo, Sir Bob, pati na rin sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Laika from Ilocos Norte. Tubong Leyte si Papa at taga Cebu naman si Mama. Nang namatay ang lola ko na nanay ni Papa ay nagpa siya kaming umuwi doon sa Leyte. Nasa college ako noon, maraming taon na ang nakalipas. Nang ipaalam ko yon sa mga kaibigan ko ay 3 sa kanila ang nagsabing sasama sila. Ang plano ay tatawid kami ng Bohol pagkatapos ng libing para mamasyal. Matagal na raw nilang gustong makita ang Chocolate Hills. Habang nasa burol kami ng lola ko noon ay may ginawa kaming kalokohan, Sir Bob. Naglaro kami ng Spirit of the Glass. Katuwaan lang sana at pampalipas oras dahil kami noon ang nagpuyat para magbantay kay lola. Pero ang totoo ay sinubukan din talaga namin kung may epekto ba o totoo yung Spirit of the Glass. Medyo na-disappoint pa nga kami dahil wala namang nangyari. Kung sino-sino nga lang yung tinawag naming mga kaluluwa. Umaasa pa naman ako noon na magpapakita yung kaluluwa ni Lola. Pero hanggang sa mailibing siya ay wala siyang paramdam sa akin. Matapos ang libing, nang sumunod na araw ay nagbiyahe na kami papuntang Bohol. Nag-commute lang kami noon para mas ma-enjoy namin ang tanawin. Picture dito, picture doon kami habang nasa biyahe. Panay din ang grupi namin at kuha ng mga litrato ng magagandang tanawin. Ilang oras din ang binahe at sabay-sabay nga rin kaming nakatulog. Paggising ay nakahinto na kami sa isang kainan. Bumaba muna kami para kumain. Sunod ay kumuha na naman kami ng litrato sa kainang yon. May nadaanan pa kaming magandang tanawin at hindi namin pinalagpas. Halos ilang oras din yung biyahe namin noon sa bus nang maarating kami sa port. Habang nasa ferry ay panay naman ang grupi namin. Maayos naman ang mga kuha, lalo na nung maarating kami ng Bohol. Maayos din ang pairamdam ng kaibigan naming si Ruby. Pero nang pabalik na kami ng Ilocos, dahil doon na rin kami sa Bohol sumakay ng eroplano pa Maynila, bigla na lang sumama yung pairamdam niya. Ang akala namin ay napagod lang, pero giniginaw daw siya. Wala naman siyang lagnat noon, pero parang balisa. Panay daing niya na nananakit yung balikat niya.
Ilang oras pa kami naghintay sa airport. Hindi na maipinta yung mukha ni Ruby. Pinakain namin siya ng noodles dahil baka nalipasan lang ng gutom. Pero walang nagbago sa itsura niya. Namumutla, pinagpapawisan ng malamig at balisa. Yung isa naming kaibigan noon na si Tiffany, nag-i-scan ng mga pictures namin sa cellphone niya. Cellphone kasi niya ang ginamit namin sa groupie at siya din yung maraming nakuha sa mga tanawin na nadaanan namin. Nagulat na lang kami nang bigla siyang napahiyaw at nabitawan ang hawak na phone. Nanginginig pa nga yung mga kamay niya at sinabing tinan namin yung mga larawan sa cellphone niya. Mabilis kong dinampot yon at chinek yung mga sinasabi niyang pictures. Ganoon na lang ang paggapang ng kilabot at takot ko nang makita yung mga pictures na kuha namin. Lahat yon nakakakilabot. Sa bawat kuha naming magkakaibigan at sa mga tanawin ay may isang babaeng palaging andoon. Ang nakakapanindig balahibo pa ay palagi siyang nakadikit kay Ruby. Naapagtataka rin na hindi namin makita ang itsura nito dahil malabo, pero malinaw ang katawan. Wala naman kaming matandaan na may nakasama kaming ganoon. At kahit meron, ay napaka-imposible talaga na mapasama siya sa lahat ng pictures. Iba-iba ang lugar na kinunan namin at lahat ay andoon siya. Nang makita ni Ruby ang mga pictures, napailing na lang siya. Ilang beses daw niyang nakita ang babae na yon. Natatandaan niya ang suot nito pero hindi niya maaninag ang itsura. Tapos bigla daw nawawala. Parang palagi daw yun nakasunod at nakamasid sa kanya. Nang bigla siyang napaangat ng tingin. Kitang-kita namin yung gulat sa mukha niya. Di agad siya nakapagsalita. Tulala siyang nakatitig noon sa isang direksyon sa airport. Nang tingnan ko, ay wala namang kakaiba. Pero para nang naiiyak si Ruby noon na nakatingin. Maya-maya ay sinabi niya na andyan na raw yung babae. Hinanap namin sa paligid pero wala talaga kaming makita. Hanggang sa maarating kami ng Ilocos ay wala pa ring imik at palaging tulala si Ruby. Kaya minabuti nila na patingnan muna siya sa isang manggagamot o albularyo. Pinagbubura din namin lahat ng mga pictures na andoon yung babae kahit grabe yung panghihinayang namin nun. Namangha pa kami sa albularyong yon dahil parang alam niya na may ginawa kami habang nasa burol ni Lola. Tinanong niya daw kasi si Ruby kung nagtawag kami ng mga kaluluwa. May kaluluwa daw kasi kaming nahatak at sunod ito ng sunod. Siguro, si Ruby ang may pinakamahinang dungan at espiritu sa amin kaya siya ang talagang nilalapitan. That time kasi ay para pa siyang tuliro. Nag-away kasi sila ng boyfriend niya dahil ang totoo pala ay ayaw siyang payagang sumama sa amin. Lapitin pa man daw ang mga taong may pinagdadaanan o yung may balungkot at hinanakit. Masama na pala ang loob niya noon sa boyfriend niya pero hindi siya nagsasabi. Yun siguro ang ginamit ng kaluluwa para malapitan siya. Buti na lang at nabigyan siya agad ng pangontra o proteksyon. Nawala daw nun bigla ang bigat ng pakiramdam niya at pananamlay. Naging aral na rin ito sa amin maging sa mga listeners na huwag gagawing laro o biro ang pagtatawag ng kaluluwa. May tendency kasi na makatawag kayo at bigla na lang yung sumama sa inyo. Thank you po Sir Bob sa time. Kayo na po ang bahalang mag-edit o ano. More power po sa inyo at sa channel. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Iris, taga Maynila. Isang empleyado sa ahensya ng gobyerno. 28 years old at nagbo-board lang dito sa isang boarding house sa Vito Cruz. Mahal na araw noon nang mapagpasyahan namin ng mga kaibigan ko na pumuntang Pangasinan. Bale last year to nangyari. Gusto ko lang magawa ng taong yon yung panata ko. Palagi ko na lang kasi yung nakakaligtaan.
Nasa 6 din kaming babiyahe nun. Lulan kami ng bus papuntang Pangasinan. Naguunahan pa kami sa upuan sa likuran. Habang nagpupuno ng mga pasahero, bumaba muna kami ng 2 kong kaibigan na sina April at Jean. Bumili kami ng snack na pwedeng makain sa biyahe. Mag-aalas 2 na nang makaalis ang bus. Medyo marami na ring pasahero. Magkakatabi kaming 5 sa likuran, maliban noon kay April na naupo sa unahan namin. Wala pa siyang katabi noon nang umalis ang bus. Pero kalaunan ay may nagsakayan pang mga pasahero. May tumabi na sa kanya na isang katandaan ring babae. 2 lang ang upuan sa naupuan ni April. Umusog siya malapit sa bintana. Nang malayo-layo na kami sa biyahe, ay dinalaw na ng antok. Halos tulog na rin yung mga kasama ko. Nakita ko pang nakasandal yung ulo ni April sa may bintana bago ako tuluyang makatulog. Mga bandang alas 3 o mag-aalas 4 na siguro yon, ay narinig naming biglang dumaing si April. Sobrang sakit daw ng tiyan niya. Napansin ko rin noon na wala na siyang katabi. Kaya mabilis akong lumipat para tabihan siya at para tulungan. Maya-maya, dumaing na naman siya na humihilab yung tiyan niya. Tinanong ko kung kumain ba siya o may kinain siya bago kami umalis. Kumain naman daw siya ng hapunan at nagkape bago kami umalis nun. Napansin din namin na namumutla na siya. Kaya nang humito ang bus sa may bus stop na may kainan, ay nanghingi ako ng mainit na tubig. Pinainom ko siya ng maligamgam na tubig noon at pinakain ng nilagang itlog. Baka kasi napasukan lang ng lamig yung sikmura niya. Pero ilang sandali lang nang maubos niya yung kinakain, ay napahawak na naman siya sa tiyan at sumuka ng sumuka. Pero wala namang laman na pagkain yung suka niya, kundi tubig na malapot na parang naninilaw. Namimilipit na siya noon pagkatapos, kaya medyo nagkagulo kami sa loob ng bus. Panitanong naman ng driver noon kung ihihinto niya ba kami sa isang ospital. Pero sinabi ni April na hindi na at doon na lang daw kapag nakarating na kami sa pupuntahan. Buti na lang talaga at palaging may baong langis itong isang kaibigan naming si Luz. Pinahira niya yung tiyan ni April. Medyo umayos naman daw yung pairamdam niya. Tumabi na ako nun sa kanya at muling naidlip. Pero saglit pa lang yata ng pagkakaidlip ko nang maramdaman kong parang nanginginig si April. Narinig ko rin na mahina siyang umuungol. Noong una, niyugyug ko yung balikat niya. Mahinang ungol lang yung sagot niya sa akin. Kaya tinapik ko na siya noon sa pisngi. Namumutla siya at pinagpapawisan ng malamig. Kaya ginising ko na rin noon yung mga kasama namin. Nakapikit pa rin yung mga mata ni April at panay lang yung pag-ungol niya. Alam kong binabangungot na siya noon. Sobrang init na rin ang noo niya, pero ang lamig ng ibang bahagi ng katawan niya. Ilan na nga kaming gumigising sa kanya noon, kaya lang ay hindi siya nagigising. Nakaramdam na ako ng kaba at pagkabahala. Medyo malayo pa kami sa pupuntahan at alanganin din na magpahinto pa kami sa madadaanang ospital noon, kaya paulit-ulit ko siyang tinapik sa pisngi. Nagliungunan na nga yung ibang mga pasahero sa amin dahil nagpapanik na kami. Marahang nagising si April at habol ang kanyang paghinga. Parang nangihina siyang lumingon sa akin noon. Ang sama raw ng panaginip niya at napahawak na naman siya sa tiyan. Doon siya muling nagsuka at namilipit. Buti na lang noong mga oras na yon ay malapit na kami sa unang bayan ng Pangasinan. Paghinto ng bus doon ay bumaba na kami. Agad kami nagpahatid noon sa lugar ng isa naming kaibigan na si Froy. Sabi niya ay marunong manggamot ang lola niya sa mga sakit sa tiyan. Baka sakaling gumaling naman daw para hindi na kami magastusan sa ospital. Pagdating namin sa kanila ay muling sumuka si April ng malapot na tubig na kulay dilaw. Sabi ng lola ni Froy ay mukhang nausog daw si April. May nilaga siya ng dahon na pinainom sa kanya. Sunod ay pinalawayan niya sa amin yung tiyan ni April. Pero hindi pa rin nawala yung sakit at paghihilab nun. Wala daw magagawa si lola kundi lagain ang damit na suot ni April. Nagulat pa nga kami nang lagain niya yon
at ipainom sa kaibigan namin yung pinakulo ang tubig. Medyo masuka-suka naman ako noon sa nakita. Pero nakakapagtakang biglang umayos daw yung pakiramdam niya. Unang gabi ng pagtulog namin doon sa bahay ng lola ni Froy ay nagising si April ng alanganing oras. May babae raw na nakatingin sa kanya sa bintana. Napatingin naman kami sa bintanang naasarado. Wala namang tao doon. Pero pinagpilitan niyang meron at masama ang tingin sa kanya. Kaya sinabi naming baka nananaginip lang siya ng masama. Kahit antok na ako noon ay hindi na rin ako nakatulog ng maayos. Parang meron nga talagang tao nagmamasid sa amin. Nang patayin na namin ang ilaw noon sa silid ay minakita akong parang aninong tumakbo sa labas. Dumaan kasi yung aninong yon sa bintana. Medyo maliwanag naman sa labas dahil may poste ng ilaw sa kabilang kalsada. Biglang kumabog yung dibdib ko noon at nangilabot. First time ko kasing makarinig ng huni ng tik-tik noon, Boss Bob. Paikot-ikot yon sa palibot ng bahay. Narinig na lang namin na nag-iingay yung lola ni Froy. Sa wikang Panggalatok, nagsabi siya ng parang pambihirang aswang at sinundan daw talaga kami dito. Hindi lang daw pala nausog si April ng ordinaryong tao. Aswang daw marahil ang umusog sa kanya at balak pa siyang hawaan. Kaya naman hindi na kami nakatulog noon at nakiramdam buong gabi. Parang may nagwawalang mabangis na hayop sa labas na gustong sirain yung dingding ng kwarto namin. Sabi ng lola ni Froy ay gabunan daw siguro yon dahil mukhang wala itong takot. Nagsaboy na kami ng asin at kung ano-ano pang pangontra. First time kong matakot ng husto. Kahit marami-rami kami sa loob ng bahay ay di nabawasan yung takot ko. Wala talaga sa plano namin noon ang pumunta sa bahay ng lola ni Froy dahil kumuha kami ng kwarto na matutuluyan sa bayan. Kaya lang ay kailangan namin siyang mapagamot. Kaya naman, nang medyo magliwanag na at wala na yung gumagambalang aswang sa amin, ay umalis na kami kina Froy. Medyo humihilab pa rin daw ang tiyan noon ni April, pero di na tulad ng nakaraang araw. Unang ginawa namin ay nagsimba kami at nagpahiling dahil may healing mass noon. Naging maayos naman ang ilang araw naming pananatili doon sa Pangasinan. Nang pabalik na kami ng Maynila, doon naman kami nakaramdam ng kakaiba, lalo na si April. Nagiinit daw yung batok niya. Palagay ko ay kasakasama namin yung aswang na yon sa biyahe, papunta at pabalik. Parang sinundan kami para manghawa. Nalaman din namin na nung bata pa lang itong si April ay marami na siyang naranasan tungkol sa mga elemento at nilalang tulad ng aswang. Talagang batiin daw siya. Sinabihan namin siya na bumili ng pangontra sa Quiapo o di kaya ay palagi siyang magdala ng asin at bawang. Pati nga buntot pagi ay bumili siya. Tinatabi niya yon sa pagtulog niya. Wala naman nang masamang nangyari sa kaibigan namin pagkatapos nun. Hindi naman siya nahawaan at natigil na rin yung sumusunod sa kanya. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento. Sana ay mabasa ninyo. Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Pia. Originally, taga Bacolod. Pero dito na ako nagtagal sa Quezon City, sa bahay ng tiyahin ko. Marami kaming magkakapatid, kaya naisipan ng tiyahin ko na kupkupin ako at paaralin nung nasa high school ako. Nagtatrabaho na ako noon nang maisipan kong magbakasyon sa lugar namin sa Bacolod. Hindi ko naman inaasahan noon na sasama ang mga kaibigan ko. Gusto daw nilang maranasan ang bumiyahe sakay ng barko at kung paano ang pamumuhay sa probinsya namin sa Bacolod. So para na siyang naging biyahe ng barkada. 4 silang sumama sa akin, 2 lalaki at 2 babae. Bali 5 kaming bumiyahe noon at sumakay ng Roro. Mga taong 2015 to nangyari. Dahil kaka-resign ko lang noon sa trabaho.
Excited kaming 5 dahil unang beses naming magbabakasyon na magkakasama at sa malayong lugar pa. First time din kasi nilang makasakay ng barko. Papatawid pa lang kami mula Batangas papuntang Mindoro ay hindi na mapigilan ang pananabik ng mga kasama ko. May pumapalakpak pa nga. Mga bandang 2:00 ng hapon nang maatawid kami ng Mindoro, sakay ulit ng bus. Kapag nasa bus kami ay wala kaming ginawa kundi kumain at matulog. Ang biyahe noon ay mula Calapan papuntang Roxas Port. At doon, muli kaming sasakay ng ferry papuntang Katiklan. Doon na nga nagsimula yung kababalaghang nangyari sa akin. Hindi ko na maalala yung pangalan ng barko. Basta 5 to 6 hours ang biyahe. Papadilim na nang maarating kami ng Roxas Port, kaya gabi na talaga ang naging biyahe namin noon ng barko. Bumili muna kami ng makakain bago sumampa. Naghanap kami ng pwesto na pwedeng latagan at doon kami naglatag para makahiga. 8:00 nang makaalis ang barko. 10:00 ay halos tulog na ang mga pasahero, kaya humiga na at nagpahinga na kami noon. Kalagitnaan yata ng gabi ay nagising ako para magbanyo. Hindi na ako nagpasama sa kanila dahil alam kong pagod din yung mga kasama ko. Habang naglalakad ako papuntang banyo ay may nadaanan ako. Akala ko nga nung una, ordinaryong tao lang na nakatayo sa gilid ng banyo. Pero nang papalapit ako, nakakapagtaka dahil parang hindi nakasayad yung mga paa niya sa sahig ng barko. Mabilis itong umalis nang papasok na ako ng banyo. Nalingunan ko pa yon, pero hindi ko matandaan kung anong itsura. Ewan ko ba kung malabo yung mukha niya o ano. Paglabas ko ay wala na yon. Pero muli ko yung nadaanan sa may railings ng barko. Doon na ako ginapangan ng kilabot. Kitang-kita ko mismo na nakaangat yung mga paa niya habang naatayo sa may railings. At sa isang iglap lang ay nakaakyat na ito sa railings at biglang tumalon. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makasigaw. Ilang segundo rin akong nakatingin noon sa tinalunan niya. Nagtataka ako kung bakit wala man lang ni isang nag-react sa mga pasaherong gising pa dahil mukha namang nakita nila yung babaeng tumalon. Medyo nagulat pa ako noon nang tawagin ako ng isang kaibigan kong si Babe. Marahan at wala sa sariling naglakad ako papalapit sa kanya. Kakain daw kami noon ng cup noodles at nagpasama siya sa akin na maglagay ng tubig. Natanong pa nga niya kung bakit daw ako namumutla. Kinuwento ko sa kanya nung andoon na kami sa nilatag naming higaan yung nakita ko, yung tungkol sa babaeng tumalon. Wala man kako ni isang tumulong o humingi ng tulong. Kahit nga rin ako, hindi nakapagsalita. Pero imposible daw na walang nag-react kung nakita ang nangyaring yon. Yun nga rin yung pinagtaka ko. Habang kumakain kami, muntikan ko nang maibuga yung noodles sa bibig ko nang makita ko yung dumaang babae. Kahawig nun yung babae sa CR at yung babaeng tumalon. Yung suot nitong damit, yung haba ng buhok, yung palda na lagpas tuhod. Hindi ako pwedeng magkamali na yun yung babaeng nakita kong tumalon. Tinanong ko si Babe kung nakita rin ba niya yung babaeng dumaan. Nagtaka siya kung sino yung tinutukoy ko. Doon na ako napaisip dahil iisang tao lang naman ang tinuro ko sa kanya na dumaan. Pero ang sabi niya nun ay wala namang dumaang babae. Kinilabutan na ako dahil hindi niya nakikita yung nakikita ko. Nakahiga na kami nun. Hindi ako makapigit ng tuloy-tuloy. Panay pa rin ang dilat ko dahil nararamdaman ko na parang may dumadaan ng pabalik-balik. At kapag dumadaan yun, nakakaramdam ako ng kakaibang lamig. Pagdilat ko ay likod na lang ng babae ang naabutan ko. Pero maya-maya lang ay dumaan na naman ito. Ni hindi ko nakitang bumalik ito, kaya nanindig talaga ang balahibo ko nung muli itong dumaan. Hindi pabalik kundi nanggaling siya sa iisang direksyon. Paulit-ulit. Kaya pumikit na naman ako ng mariin at mahinang nagdasal. Alam ko kasing hindi na normal yung nangyayaring yon. Hindi na buhay na tao ang nakikita ko,
kundi isang kaluluwa na mukhang hindi pa rin matahimik. Hanggang sa bumaba na nga kami ng barko, ay nasa isip ko pa rin yung multong nakita ko. Napalingon pa nga ako. At pagtingin ko sa taas, munti ka na naman akong mapasigaw ng malakas. Buti at impit na tili lang ang lumabas. Tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Hindi agad ako nakasagot at umiwas na lang ng paglingon. Sa totoo lang, nanginginig na ako noon sa takot dahil sa nakita. Yung babae kasi na nagpapakita sa akin sa loob ng barko, andoon na naman siya sa may railings. At sakto, paglingon ko, bigla siyang tumalon. Nang ikwento ko yun sa mga kaibigan ko, walang naniwala sa akin. Nananakot lang daw ako. Kahit nga ako mismo, hindi makapaniwala na may makikita akong ganoon sa barko. Sa ilang beses kong bumabiyahe sakay nito, ay ako pa ang napakitaan. Hindi naman daw bukas yung third eye ko. Pero kasi ang sabi ni mama, nung bata pa ako, madalas daw akong magsalita kapag wala daw akong kalaro. Tumatawa pa nga raw. Hindi ako baliw, pero parang may imaginary friend daw ako. Sino ba kasing nakakaalam kung kailan bubukas ang third eye? Palagi ba dapat? O minsan lang? O di kaya biglaan? After naman kasi nang makita ko yun sa barko, ay hindi na yun naulit. Ang creepy lang kasi, walang ibang mapuntahan kapag nakakita ka ng hindi ordinaryo. Isa pa, parang nakakahiyaring mag-react sa maraming tao. Mapagkamalan pa akong baliw. Ito lang Kuya Bob ang kwento ko. Sana ay mapagtiyagaan ninyong basahin.